Dapat ay ito ang simula ng romantikong bakasyon sa halip na marating ang pangarap nilang lugar na uwi sa kulungan ang magkasintahan. Ang kailangan mo lang gawin ay ilagay ang mga kamay mo sa likod mo. Hindi mo ako dapat itulak. Yun lang naman ang kailangan mong gawin. Hindi, huwag mo ako itulak. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod mo. Ayaw mo naman sigurong pababayin ako dito. Nasira ang bakasyon natin dahil dito. Dahil dito, kasi kapag naglalaro ang mga kapitbahay mo, hindi mo pwedeng pilitin ang sarili mo sumakay sa eroplano. Pinag-uusapan natin kung paano nauwi sa bangungot ang biyaheng ito mula sa selebrasyon na engagement nila. Minsan sa buhay ko, itinapon ng girlfriend ko ang kape at itinulak o pinidilan ako. Tapos itinulak niya ako para makadaan at tumakbo pababa ng jet bridge. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Nunger. Ayon sa mga empleyado ng American Airlines, pilit sumakay ang magkasintahan kahit huli na at itinapon pa ang kape sa mukha ng isang empleyado. Ngunit ayon sa magkasintahan, hindi raw itinapon ang kape kundi aksidente lang natapon. Marso 2, 2025, nasa Miami, Florida tayo, particular sa Miami International Airport. Bago mag-alas 9 ng umaga, nagkagulo sa jet bridge ng Gate D. Siam. Param siya! Ayan na yon. Baliktad ako. Mag-ingat ka. Nakuha ko na. Sige. Titigil na ako. May dala akong cruise. Nakuha ko na to. Kakatapos ko lang gawin. Hindi ko, yan ako, oo, tama. You're resisting. All you had to do is put your hands behind your back. Yun lang ang kailangan mong gawin. Ilagay ang mga kamay mo sa likod mo. Magandang umaga. Nakuha ko na. Sige. Maaring nagtatanong kayo kung bakit inaaresto ng pulis ang pasahero ng eroplano. Hindi tulad ng karamihan ng mga kasong tinatalakay natin dito sa Inside the Crime. Hindi ito dahil sa sobrang pag-inom na alak. Sa halip, inakusahan si Rafael Soriano Novais ng tangkang puwersahang sumakay sa flight papuntang Cancun. 1, 2, 3. Tara. Nasaan ang labasan? Sige. Gusto mo ng kape? Kailangan kong inumin ang gamot ko. Sandali. Umupo ka dito. Nasa kalagitnaan ako nito. Oo. Sige, ayos lang ako. Hindi. Sa bag ko, hindi, babalik ako agad. Gumaganda na ang buhay ko. Hindi naman kailangan. Sandali lang. Sandali lang, hindi ako bumabaka. Isa lang akong normal na tao. Pakinggan mo, bumaba ka o itutulak kita. Anong gusto mo? Sige, umalis ka. Sinasabi ko lang. Hindi naman kailangan, bro. Hindi ka na makakaalis ngayon. Alam mo ba? Ano to? Ano nangyari? Alam mo ba? Malalaman natin ngayon mismo. Alam mo ang nangyayari. Sinabi niya sa akin, ayaw mo sumakay sa eroplano kasi di ka marunong mag-Ingles. Sige, tingnan natin. Sumunod ka sa akin. Tingnan mo ito. Kumusta? Tapos na. Ano ito? Ano ang kailangang ayusin sa'yo? Hinihayaan mo ako. Dahil dito, may mga sagot. Sige. Mamamatay ba ako? Hindi ako magaling. Hindi ka na ba aalis? Dapat man mo pa naisip yan, pare. Kinokolekta ko pa. Gawin! Tingnan mo lang ako. Hoy, pwede mo bang kunin yon? Diyan? Teka. Magkakaroon sila, pakiusap, kakakalat ko lang ng gamot ko. Gustong gusto ko yan. Ano yan? Pumasok ka sa kotse, gamot. Alalayan ka namin, kaibigan kita. On the car. Have 5 minutes to Yeah, we got you. Sa pitaka ko, pakiusap. Oh, Sumakay ka sa kotse! kailangan ko pakiusap. Pakiusap, hindi lang si Rafael ang inaresto, pati ang kasintahan niyang si Beatriz Rapaport de Campos Maya ay dinala ring nakaposas. Wala akong ginawa sa'yo! Hindi kita tinulak! Para sa lahat ng mga negosyante, makinig kayo. At kung nagbabala ka palang magsimula ng negosyo, baka gusto mo ring makinig. Tingnan mo, mahirap talaga ang magpatakbo ng negosyo. Bakit mo papahirapan ang sarili kung gagawin mo lahat mano-mano o aasa sa 12-12 ng app na di nagkakaintindihan? Dito papasok ang sponsor nating Odoo. Ang Odoo ay isang all-in-one na business management platform na may kumpletong set ng integrated apps na tuloy
tuloy-tuloy na nag-uugnay sa lahat ng operasyon mo mula sa sales at accounting hanggang sa manufacturing at kahit shipping. Kaya ang gumawa ng Odoo ng professional at magandang sales orders at invoices ng otomatiko at Bill ang vendor. Otomatikong nagtatalaga ng sales team, nagpapadala ng email updates kada sales stage, at gumagamit ng AI para sa mga ulat na gabay sa desisyon. Pagdating ng accounting, otomatiko na rin lahat. Nagagawa ng Odoo ang paggawa ng invoice, pagsubaybay ng gastusin, at AI summarization para makatipid ng daan-daang oras. Ang pinakamagandang bahagi, maaari mong piliin ang mga app na gusto mo at gumawa pa ng sarili mong mga workflow para talagang akma ito sa pangangailangan ng negosyo mo. Iyang at ang negosyo mo gamit ang libreng konsultasyon sa Odoo Expert sa odoo.com/o odoo.com/ITC. Wala akong ginawa sa'yo! Hindi kita tinulak! Umupo ka, dito ka lang. Dito ka lang sa tabi ko, sandali. Uy, hindi mo ako pinapakinggan. Hindi ka nakikinig. Sige, makikinig kami. Makikinig kami sa'yo. Makinig ka, sandali lang. Pero sandali lang. Sandali lang. Makikinig kami sa'yo na yon, makikinig kami sa'yo. Ayos ba? Nakikinig ka sa kanya, pero kailangan mong panoorin ang video. Ikaw, kailangan mo Sige. siyang makita. Sige, gagawin namin. Huwag mo itong gawin. Siguraduhin lang na alam ng mga kapitbahay mo na inaaresto ka. Kailangan mong kumalma. Dahil sinabi ko na yan sa'yo dati. Dapat na ganan siya. Wala nang pakiusap na yan. Hindi mo May bakas. makukuha. Sila ay bakas. Kalma lang. Kailangan mong makinig. Hindi ako magsisinungaling. Nandito ang pasaporte mo. Hilain mo Alam ko mainit hindi ko sa'yo nakita at ang ikaw. telepono mo. Ilagay mo ito Eto sa na. bag mo, ilagay mo ito sa iyong. Pagkatapos mong gamitin ito, Bakit hindi mo ako itulak? Bakit to umaalis? Hindi ko naman itinapon? Hindi ko naman itinapon. Sundan mo lang ako. Maghagis ng bola. Kasi hello, hindi ko naman itinapon. Hindi ko ipinapon. Mag-isa ang pelikula. Tasa, tawagan mo lang ako. Makikita mo ang pelikula. Makikita mo. Halika, ikaw na mismo ang mag-video. Pakiusap. Sige na, hindi ko. Mali ang ginagawa mo sa bansang ito. Mahirami ko para sa'yo. Nasira ang bakasyon natin! Dahil dito. Kapag malit ka sa flight, hindi mo lang basta-basta pwedeng ipilit ang sarili mo sa eroplano. Nalaman namin na may dahilan kung bakit todo-todo ang magkasintahan na hindi nila palalampasin ang kanilang flight papuntang Cancun, Mexico. Kamakailan lang silang na-engage, kaya plano nilang magdiwang. Ayon sa ulat, nagmamadali silang makarating sa connecting flight, pero hindi sila pinayagang sumakay based sa ulat ng pag-aresto kay Rafael. Hindi pinasakay ang akusado, kaya nagalit siya at tinulak ang dalawang biktima. May karatulang no trespassing, authorized personnel only sa pintuan ng jet bridge. Binaliwala ng akusado ang mga karatula at utos ng mga ticket agent habang pilit siyang pumasok sa jet bridge. Ang insidente ay nag-iwan ng takot sa flight attendant dahil hindi lang umano sila itinulak na mag-asawa, umano'y tinapon din ang kape. Kamusta? Tingnan mo ang lalaki na kapatong ang kamay niya rito. At itulak mo ako. At kalugin mo ako. Kalugin mo ako sa ibabaw mismo. Oy, Sige, ano nangyari? maraming magandandaan doon. Paparating na. Ang mister, tinanong ko siya sa harap ng supervisor ko kung handa at kaya niyang tumulong. Sagot niya, hindi. Sabi niya, hindi siya marunong mag-Ingles, kaya asawa niya ang magta-translate. Ayon sa patakaran, bawal sa exit row ang hindi marunong mag-Ingles. Sa dami na nangyayari, alam mo na, yung flight attendant ng American Airlines kakausapin ka sa Espanyol. Kasama ka ba sa apat namin? Sandali lang. ayos lang. Pagkatapos kong sabihin yon, ibinigay ko ang mensahe at boarding pass sa supervisor at naghintay ako makausap ka. Tapos bigla sila nagsimulang sumigaw at pagkatapos ay nagsimula silang magsalita. Parang ganito. Hindi ko kaya magsalin para sa kanya. Isa siyang Platinum Pro. Pwede siyang umupo sa upuan dahil gusto niya ng mas maluwag na legroom. Sinabi namin na hindi siya pwede umupo sa upuan dahil hindi niya makukuha ang upuan kasi hindi siya marunong mag-Ingles. Pwede siyang ilipat, pwede ka umupo sa upuan mo dahil marunong ka mag-Ingles, pero hindi namin siya pwedeng paupuin doon. Sige. Bigla, sumigaw na sila sa mukha ng supervisor. Sabi nila, Platinum Pro sila at sasakay sa flight na ito dahil ayaw nilang tumigil doon. Tapos, sinubukan nilang, hindi namin sila pinayagan, sinubukan nilang pumasok sa jet bridge. Isinara namin ang pinto, pero pilit pa rin nilang sinasabi na sasakay sila. Bigla kaming gumaba para isara ang boarding ng flight. Tapos, itinulak nila kami at itinapon ng kape sa mukha ng manager at sinubod naman niya ako.
Sige, so ikaw Sa tingin ko, yung lalaki mukhang kang gago. Yung isa, yung pula, yung may pula si Beth. Pagkatapos nun, patuloy silang nanudulak at bumababa rito at itinulak nila ako. Kaya itinulak ko siya palayo sa akin kasi pilit siyang sumasampa. Kasi tinapon na niya yung kape sa mukha ko. Itinulak ko siya palayo sa daraanan ko. Kasi parang ganito ako. Ang pusa ang nagsabi dun, Sir! sige. Sige. Kaya pagkatapos. Hindi, alam ko. Kunin. Alright, so basically after you itinapon ng lalaki ang kape. Itinapon ng babae ang kape. Ginagawa niya yan gamit ang kapangyarihan. Oo, ayos lang. Ginagawa niya yan. Kung ginagawa mo yan, ayos lang. Itinapon niya ang kape sa kanya at sinabi niya sa akin na isara ang pinto at napunta ang kape sa mukha ko dahil paglingon ko, nasa kanya na ang kape at paglingon ko ulit, natamaan na rin ako. Ang totoo, pinoprotektahan ko lang siya. Pero siya talaga ang bahagi nito. Sinusubukan nilang saptan. Kailan niya pinakita sa'yo? Itinulak niya ako nung nakuha na niya. Ang iPhone girlfriend niya kaya. Tape at itinulak niya ako pataas. Ako. Tapos itinulak niya ako. Tumakbo, pababa ng jeep. Pero ano mismo ang ipinakita niya sa'yo? Ano mismo ang ipinakita niya sa'yo? Ganito niya Kinuha lang niya sa gamit akin. ang mga kamay niya kasi Oo. tinatapon lang niya kanya. Dari yung pinakita mo sa akin sa kasal. Sumakay ka sa kotse. Sumakay. Sa kotse. Oh, para alam mo, pagdating ko dito at tinawagan ako ni Chia, nagsisigawan na sila. Kaya agad akong pumunta kasi nasa airport ako noon. Kaya nang pumasok ako at sinubukan kong ilabas sila sa lugar kasi nagtatalo-talo na sila, sinabi ko sa kanila, sabi ko, hayaan niyo akong kausapin kayo sa labas. Kaya sinubukan kong makalapit. Kasama ko sila papunta sa gate. Ang kailangan lang nilang gawin ay makinig at maglalagay ako ng sliders. Banda na talaga sila sa paraan. Sila, Nag-aaway bahagi sila na- pero may ticket sa aeroplano. Tama ba? Meron sila mga schedule ng flight papuntang kampo. Wala silang ticket sa flight na yon. Hindi, pero hindi nila ginawa. sa taas. Sasakay sila sa flight papuntang Cancun. 2,494, 2,494, at isa ng mga bagalis. Sige. Kaya, ang sinasabi ko sa'yo, mga 3 beses ko siyang kinausap. Sabi ko, pakiusap, huwag mo itong gawin. Huwag mo itong gawin. Pero muli, yung babae, ang siyang nagsimulang tumakbo, papasok sa loob. Dito, okay, Tama. at pinilit ang sarili niya. Pagkatapos, sinubukan niyang saktan siya. Nakaharang ako sa pintuan na kita sa mga kamera. Hindi ko alam paano tumalsik ang kape. Napunta ito sa akin at sa tingin ko, dahil sa mukhang kape, nabaliw diba? na siya. Sino yung ang babae? hawak Yung niyang babae. kape? Oo, Yung yung babae. babae yung Ang may may hawak hawak ng ng kape. kotse. Sige. Pinilit niya siyang pumunta at Sinusubukan sinusubukan niya. niya. Hindi niya nagawa. Dahil hinarangan ko siya. Tapos ang nangyari, yung asawa ay siya yung nagwala at pagkatapos sumugod siya. At pagkatapos, gamit ang saklay, hinabon namin siya at sinubukan namin siguraduhin. Naharangan namin siya para hindi siya makapasok. Kaya yung isa, sinara niya agad ang pinto. At pagkatapos ay nagawa ko. Ilabas ang lalaki gamit ang supply ng cruise sa labas. At sinabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo kung anong sinabi ko? Patuloy kaming nakikipag-usap sa kanila, pero parang hindi makatuwiran at hindi ko maintindihan. Ibig ko sabihin, alam ko na Alam mo kung nararamdaman anong ko gagawin ang mga ko. tama. Oo, pero alam kong natulak ako. At alam mo kung bakit niya ginawa. Hindi niya gusto ginawa. mo bang paulit-ulit ayusin ito? niyang sinasabi. Kailangan ko talagang sumakay sa flight na ito dahil binayaran ko ang flight ko, sabi niya. Bakit? Tapos sabi niya, at sinabi ko, pakiusap, hindi ang pulis, pakiusap, wala akong pakialam. Sabi niya, grabe, ibig kong sabihin wala talagang katuturan. Pero ng mga panahong yun, parang hindi ka na makakasakay. Ganito, ibig kong sabihin, Ibig kong sabihin. sinasabi ko sa'yo, sinabi ko, makinig ka, paano mo, bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ito ginagawa? Ikaw, at siya ay isang pasahero. Naglalakbay siyang pasahero at professional. Ibig sabihin, alam niya. Naglalakbay siya Ikaw sa ba akin. Oo, ay naglalakbay siya nabalikan? gamit ang trailer. Oo. May status siya, alam mo, isa siyang Platinum Pro. Madalas talaga siyang maglakbay. Kaya Alam niya, ang pamamaraan, Kailan niya itinulak ang isa sa inyo? isa sa inyo. Diyos ko. Akala ko ibinato ang kape. Ayan, kape talaga ang gamit ng energy natin. Kung paano nakalusot Nakarating ang sa kape. comics. Magandang oras. Dahil ako ay Nandun, pero nasa likod niya ako. Ayos na ako, nagpapadami lang pabalik sa jet bridge. Kailangan to iswipe ang mga bag dahil nasa baba na si Monica at kailangan ng isarang flight. Tapos, bigla na lang may narinig ako. Hindi ko alam sinabi niya. Pabingon ko, may kape na sa mukha ko. Tapos naramdaman ko na may literal na naglagay ng kamay nila sa dibdib ko at itinulak ako. Kaya itinulak ko rin sila babalik kasi ang nasa isip ko, Kumusta Oo, naman yung dalawa lalaki yun. mula doon? Bagong jet hindi, bridge. yun. Ay, pagkatapos ng talon, ayos lang ang lahat. Lahat ng malsa ng kape ay literal na nawala. Oh. Anong nangyari sa bus? Nakarating siya hanggang dulo?
Nakarating siya sa dulo dahil tinulak niya. Itinulak niya ako palabas ng daan at nakabot siya sa dulo. At pagkatapos, dumaan yung babae. Kasi sinusubukan niya parang, hindi ko alam paano, pero nakalusot siya dahil itinulak niya ako palayo. Itinulak niya ako palayo. Pangalawa na siya natulak sa akin. Itimatanggi ni Beatrice na siyang nagtapon ng kape. Sabi niya sa CBS News Miami, walang magtapon ng kape, nahulog lang ito. Sinungaling daw ang nagsabing itinapon niya iyon. Nahulog lang talaga ito sa sahig. Inaresto sina Rafael at Beatrice dahil sa pananakit at trespassing. Kinasuhan si Rafael ng paglaban sa pag-aresto ng walang dahas. Alam ko na ang nangyari dahil ipinaliwanag niya sa akin. Sige, sa kasamang palad, kapag sinabi nila, kailangan mong umalis ng eroplano. Kailangan mong umalis ng eroplano. Yan ang mga patakaran. Walang anuman. At hindi kami ang gumagawa ng mga patakaran. Sige, kaya ko sasabihan ka. Naintindihan ko. Gininga. Hindi ako, ako'y. Hindi ganon. Sige. Sige. Makinig ka. Kung pinaalis ka sa aeroplano, kailangan mong sumunod at ayusin na lang pagkatapos. Naiintindihan mo ba? Hindi mo ito unang beses na lumipad palabas. Gano'ng kadalas ka nagbibiyahe? Oo, dito. Dito o 8 beses. Tama ba? Kaya alam mo na ang proseso? Hindi. Hindi. Hindi mo alam ang proseso? Siguro kailangan mong balikan ang mga prosedura bago ka sumakay ng eroplano. Kung sabihan na nilang umalis sa upuan, kailangan mong umalis sa upuan. Naiintindihan mo ba? Ikaw, alam kong nadagalit ka, CJ. Pakiramdam ko, binayaran mo ang mga upuang iyon at may karapatan ka sa mga upuang iyon, di ba? Pero sa kasamaang palad, kung hilingin nila umalis ka sa mga upuan, kailangan mo umalis sa mga upuan. Tumayo ka. At pagkatapos, humingi ka ng pagkakataon na makausap ang isang supervisor at doon mo na lang ayusin ang lahat. Naiintindihan mo ba? Sa kasamang palad. Lumala ito. Tama? Lumala ito. At ngayon, nandito na tayo. Ayos ba? Kaya yung sitwasyon na yon sa eroplano, kailangan mong ayusin yon sa airline. Yun, sa amin. It's mo, oo, yun lang. Pero sinasabi nila sa mga aso syempre. Alam mo kung bakit? Kung sabihan ka nila, makinig ka, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Kung papalisin ka nila, kailangan mo umalis. Naiintindihan mo ba? Kung gusto ka nilang i-rebook, may karapatan silang i-rebook ka. Naiintindihan mo ba? Makikipag-usap ka na lang sa airline pagkatapos. Nakuha mo ba? May kailangan ka pa ba? May kailangan ka pa bang iba? Na-check ka na nung fire rescue. Okay lang ba ang pakiramdam mo? Ha? Hindi kita marinig. May pangarap ka magpunta sa Mexico? Biyahe, mahal kita. Oo! Mamimiss mo pa rin ang flight mo. Kaya hindi na kailangan ang buong gulong yon dahil mamimiss mo pa rin ang flight mo. Naiintindihan mo ba? Sila ang gumagawa ng patakaran. Hindi kami ang gumagawa ng mga patakaran. Naiintindihan mo ba? Kaya kapag pinapaalis na nila, kailangan mo umalis. Wala kang pagpipilian. Wala kang pagpipilian dahil nabinyayaran mo pa yan. Wala kang pagpipilian. Ang mga patakarang yan. Dapat mong pag-usapan niya sa American Airlines, hindi sa amin. Okay? Oo, may kapangyarihan talaga sila. May kapangyarihan sila, aeroplano nila yon. Pwede nilang gawin ang kahit anong gusto nila. Aha. Hindi ko maipapangako sa iyo. Or ito, hindi. Uhit ko. Ang estratehiya na ginawa natin, sabi niya, kaya nagsasalita ka ng Ingles. Sabi ko, hindi ka nagsasalita ng Ingles. Kaya ayun, at akala ko, Tama. at pagkatapos ay sinabi ko, hindi, dati ako nag-i-Ingles, tama. Makinig ka, ang talagang. Makinig ka, nakakalungkot lang na naranasan mo ito. Sige. Kailangan mo itong pag-usapan sa American Airlines. Tama? Sige. Sa kasamaang palad, masama ang lagay mo ngayon. Naiintindihan mo ba? Hindi kami ang gumagawa ng mga patakaran. Kanila ang eroplano na yon. Hindi mo sinunod ang mga patakaran nila. Sige. Hindi ko naman alam ang mga patakaran. Halata naman. Di ba? Tama? At ngayon, nandito ka na. Kaya ngayon, ang mangyayari ngayon ay mahuhulog ka. Tama ba? Dahil kakasuhan ka. Sasabihin namin mamaya kung ano ang kaso. Okay? Makukulong ka. Sige. Dadaan ka sa proseso bago ka pwedeng magpiyansa. Naiintindihan mo ba? Ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo ang isang bagay. Pwede itong maging mabilis? Naririnig mo ba ang sinasabi ko? Pinapabilis ko na para malipat ka at makalis agad. Hindi ko talaga alam yun. Ano?
Oo, kung may susundo sa'yo, oo. Pero kailangan ko, pakinggan mo, kailangan ka namin iproseso. Sige, napatingnan ka na rin namin sa fire rescue. Sige, sinabi nilang ayos ka na. Pwede ka nang umalis. Meron ka bang kahit ano, iba pang reklamo? Meron pa bang iba? Iba pa? Reklamo. Kaya anong sabihin ko sa iyo tungkol sa airline kasi hindi ko makakontrol kung ano ang ginagawa ng airline. Naiintindihan mo ba? Sila ang nagpapatakbo ng airline nila. Wala akong control doon. Sige, ngayon ang kailangan natin gawin ay ipoproseso ka namin. Sige. Dinala ang mag-asawa sa kulungan ng Miami-Dade County at nakapagpiyansa kinabukasan. Sa isang pahayag, isinulat ng tagapagsalita ng American Airlines, CP, hindi pinapayagan ng American Airlines ang karahasan at nakikipagtulungan kami sa mga autoridad para sa investigasyon. Ayon sa mga online na record ng korte, inutusan si Rafael na tapusin ang Pre-Trial Intervention Program. Naiulat na natapos niya ito at isinara ang kaso noong Pebrero 2026. Hinahanap namin kaso ni Beatrice, pero wala kaming nahanap na tala tungkol dito. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.